الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa At-Tawhidul Muyassar, ang pinag-aang tauhid, ay matatalakay natin inshallah ang ganap na pagsasabuhay ng konsepto ng tauhid. At ito ay napapaloob sa kabanata sa isinulat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail sa tinawag niyang Fawaid Muhimmah o mahalagang aral na sinabi niya, Al-ula, aksamu tawhid thalatha mutalazima. Nang tatlong mga bahagi ng tauhid ay may kinalaman sa isa't isa. Kullu naw'in minha la yanfuk anil akhar faman ata binaw'in minha walam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Na sinabi ni Sheikh na ang lahat ng mga uri o bahagi ng tauhid ay hindi taliwas sa isa't isa at hindi maaring mangyari na isa lamang ang kukunin at hindi na kukunin ang iba pa. Na sinabi nga niya, sino man daw ang kinuha niya ang isang uri ng tauhid, subalit hindi niya kinuha ang iba pa, ay hindi siya may tuturing na isang muwahhid o isang nagsasakatuparan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na may kita natin, maaring ang isang tao ay naniniwala sa tauhidul rububiyah, maaring naniniwala siya sa tauhidul uluhiyah, naniniwala siya na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon at Diyos na marapat sambahin. Subalit siya ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakatawang tao. Ito ay pagsuway o paglabag sa tauhidul asma'i was sifat at ang tao na ito ay hindi may tuturing na nagsasabuhay ng tauhid at ang kanyang pagiging Muslim o mananampalataya ay nasa mapanganib na kalagayan na maaring siya ay wala na sa pananampalatayang Islam nang hindi niya nalalaman. Athaniya, an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrin bitawhid ar-rububiyyah. Dapat mong malaman na ang mga hindi mananampalataya na kinalaban ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga hindi mananampalataya na ito, sila ay kumikilala sa tauhidur rububiyyah. Oo, kinikilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanilang Panginoon. Fahum ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliqur razik. Sila ay kumikilala na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tagapaglikha at tagapagtustos. Al-muhyi wal mumit. Kinikilala nila na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ang nagbibigay ng buhay at bumabawi ng buhay. An-nafi'u ad-dar. Siya ang nagbibigay ng pakinabang o kabutihan at siya naman ay nagdudulot din ng pinsala. Alladhi yudabbir jami'ul umur. Siyang nagsasaayos o namamahala sa lahat ng bagay. Wa ma adkhalahum dhalika fil Islam. Naniniwala sila sa lahat ng ito, subalit hindi ito naging dahilan upang sila ay maging mga Muslim. Hindi sila ipinasok sa Islam ng kanilang paniniwala sa pagiging Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, at ang batayan dito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itanong mo sa kanila sa mga hindi nanampalataya, sino ang nagbibiyaya sa inyo mula sa langit at sa lupa? Amman yamlikus sam'a wal absar, na siyang nagmamay-ari sa pandinig at paningin. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, ang siyang nagpapalabas ng buhay mula sa patay. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, at nagpapalabas ng patay mula sa buhay. Wa may yudabbirul amr, at siyang nagsasaayos ng mga bagay-bagay. Pasayaquluna Allah, tiyak na sasabihin nila si Allah. Faqul afala tattaqun, sabihin mo hindi ba kayo natatakot? Na dito ay pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang Quraysh
ang mga pagano noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sariling mga kamag-anak at mga katribo ay pawang kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon, subalit sila ay hindi kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Diyos na marapat sambahin ng walang katambal. Na dahil dito, sila nga ay sumuway sa Tauhidul Uluhiyah o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Diyos, na tayo ay magbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang ating sasambahin. At thalitha, ang ikatlo, sinabi ni Sheikh, Tauhidul Uluhiyah huwa mawdu'u da'watir rusul. Ang Tauhidul Uluhiyah, ito ang naging subject o paksa ng pag-aanyaya ng mga sugo. Ibig sabihin, tuwing sila ay nangangaral sa mga tao, sila ay nangangaral tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Na katulad ng tinukoy na pangalawang punto ni Sheikh, ang marami sa mga tao ay kumikilala sila na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang talaga ang tagapaglikha. Kahit ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, kinikilala nila na si Allah subhanahu wa ta'ala o ang Diyos Ama sa kanilang pagtataguri, siya talaga ang lumikha at si Jesus ay walang nilikha. Subalit, sila ay sumusuway sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Diyos na nag-iisang karapat-dapat na sambahin. At dinugtong dito ni Sheikh, li'annahul asas alladhi tubna alayhi jami'ul a'mal, na ang kadahilanan kung bakit Tauhidul Uluhiyah ang kanilang ipinangangaral sa mga tao, bukod pa sa katotohanan na ang marami sa mga tao ay naniniwala ng Panginoon lang talagang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan dito ay ang pagkilala sa pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang dapat sambahin, ang siyang pundasyon na mula rito ay maitatatag ang lahat ng mga mabubuting gawain ng tao. Dito ito nakatatag. Kahit anong buti ng tao sa kanyang kapwa, kung siya naman ay lapastangan sa kanyang Panginoon, walang saysay ang lahat ng kabutihan na ito. Kahit siya ay magpakain, magpaaral ng milyong-milyong mga bata, napakalaking kabutihan nito. Subalit kung siya ay lapastangan naman sa Panginoon, siya ay nagsasabi o naniniwala na ang Diyos ay nagkaanak, siya ay nagsasabi o naniniwala na ang Diyos ay nagkakatawang tao, walang saysay ang anumang kabutihang gawin niya, gaano man kalaki ang kanyang ginastos, gaano man kalaki ang kanyang pagsisikap, walang saysay ang lahat ng ito. Wabiduni tahakkukihi la tasoh jami'ul a'mal. Kung hindi may sasakatuparan ang Tauhidul Uluhiyah ay walang saysay ang lahat ng gawain. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung sila ay magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga gawa. At idinugtong ni Sheikh, fa innahu idha lam yatahakkak hasala diddahu wa huwa syirk. At kapag hindi nga na isakatuparan ang Tauhidul Uluhiyah, ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang marapat na sasambahin, nangyayari ang kabaligtaran nito. Ang syirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamalaking kasalanan ng kasalanan na hindi patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi niya, Inna Allaha la yagfiru ayushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan sa pagsamba. Subalit patatawarin niya ang iba pang mga kasalanan sa sino mang nais niya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Subalit hindi niya mapapatawad ang kasalanan na siya ay lalapastanganin sa pamagitan ng pagsamba sa iba pa liban sa Kanya. Ito ang pinakamasamang kasalanan. Kaya nga, ang una at ikalawang utos ng Diyos sa 10 utos ng Diyos ay may kinalaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at ang hindi tayo sumamba sa anong paman liban sa Kanya, sa ribulto, sa tao, sa hayop, sa anghel, sa puno o ano paman. At panghuli, sinabi ni Sheikh, wal khusumatu bayna rusul wa umamihim kana muhawwiraha hadat tauhid. Na ang labanan sa pagitan ng mga sugo at mga propeta at ng kanilang mga nasyon ay umiikot sa usapin na ito
ng pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang marapat na sambahin. Fayajibul inaya bihi, kaya marapat na pangalagaan natin ito. Wa dirasatu masailihi, at marapat na pag-aralan natin ang mga usapin na napapaloob dito. Wa fahmu usulihi, at dapat natin na maunawaan ang mga saligan ng tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang layunin natin sa programa nating ito. Alhamdulillah. At hanggang dito na lang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.